Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Para manatili kayong updated sa mga ulat panahon at mahahalagang abiso, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at sundan ang aming mga susunod pang weather updates. Sa kasalukuyan, humihina na ang amihan habang ang easterlies o hanging nagmumula sa silangan ang pangunahing nakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Dahil dito, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa maraming lugar na may posibilidad ng mga panakanakang pag-ulan. Kadalasan, ang mga pag-ulang ito ay karaniwang biglaan at panandalian at maaaring samahan ng pagkulob at pagkidlat. Batay sa pinakahuling satellite animation, makikita ang makakapal na kaulapan sa katimugang bahagi ng bansa, partikular sa Southern Mindanao. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng pagbuo ng mga pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao dulot ng easterlies. Pinapayuhan ang ating mga kababayan na patuloy na mag-ingat, lalo na sa mga lugar na madalas bahain at madalas tamaan ng pagguho ng lupa, sapagkat ang malalakas na thunderstorm ay maaaring magdulot ng katamtaman hanggang minsan ay malakas na pag-ulan sa maikling panahon. Sa ngayon, wala tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa bansa. Ngayong araw ng Lunes, inaasahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Sa pangkalahatan, magiging maayos ang panahon, subalit may posibilidad pa rin ng mga biglaang pag-ulan na dulot ng easterlies. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, magpapatuloy din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Mas mataas ang tsansa ng isolated rain showers o thunderstorms sa Eastern Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao. Muli, pinaalalahanan ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magkakaroon ng malalakas na thunderstorms. Sa lagay ng karagatan, wala namang nakataas na yellow warning sa alinmang baybayin ng bansa. Dahil dito, maaaring makapalaot ang ating mga mangingisda at ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang lahat na mag-ingat lalo na kung may thunderstorm, sapagkat maaaring magdulot ito ng biglaang pagtaas ng alon at pagbugso ng hangin. Sa susunod na 3 araw, mula Martes hanggang Huwebes, patuloy na makaapekto ang easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Pagsapit ng Miyerkules o Huwebes, may posibilidad na muling umiral ang amihan sa extreme northern Luzon. Sa Metro Manila, Baguio City, at Legazpi City, inaasahang mananatili ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan. Sa Metro Cebu, Iloilo City, at Tacloban City, maaari ring makaranas ng mga biglaang pag-ulan na may kasamang pagkulob at pagkidlat, lalo na sa hapon at gabi. Hindi naman ito inaasahang magtatagal, ngunit maaaring mangyari anumang oras kapag may nabubuong thunderstorm. Sa Metro Davao, inaasahan ang isolated rain showers o thunderstorms sa mga susunod na araw. Sa kalagitnaan ng linggo, maaaring tumaas ang posibilidad ng pag-ulan na maaaring maranasan anumang oras ng maghapon. Bagamat hindi ito tuloy-tuloy, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa mga biglaang pagbabago ng panahon. Gayon din, sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, posibleng makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan dulot ng easterlies. Ngayong buwan ng Marso, karaniwang humihina ang amihan at mas nagiging madalas ang pag-iral ng easterlies. Ito rin ang panahon kung kailan nagsisimula ang paglipat mula sa amihan season patungo sa warm and dry season o tag-init. Karaniwan itong ganap na nararamdaman sa ikalawang kalahati ng buwan. May posibilidad ding makabuo o makapasok ang isa hanggang wala namang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa buwan ng Marso. Batay sa climatology, ang mga bagyong nabubuo sa panahong ito ay maaaring tahakin ang central portion ng bansa, mag-recurve, o manatiling malayo sa kalupaan.